Worcester ay isang cathedral city na makikita sa county town ng Worcestershire, England. Sa city na ito naroon ang Worcester Cathedral at nakabase din ang Barrow's Worcester Journal, ang oldest surviving newspaper ng Britain. Sa western side naman ng city ay makikita ang River Severn na ang longest river sa Great Britain. At sa ilog na ito, natagpuan ang katawan ng isang Pinay na single mom. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Christina Rowe. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Ipinanganak sa Angeles City, Pampanga, si Christina Rowe na half British, half Filipina ay nangarap ng isang magandang buhay. Noong siya ay nasa kanyang mid-20s, siya ay pumunta ng UK para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak. Bilang isang single mom, si Christina ay nagtrabaho doon bilang isang model. Siya ay mayroon ding mga cleaning jobs at nagtrabaho din sa isang department store na House of Fraser. Si Christina kasama ng kanyang anak ay nanirahan sa Cheviot Close sa Worcester. Ayon sa mga malalapit na kakilala, si Christina ay isang madaling pakisamahan na kapitbahay. Maganda, mabait, matulungin, at higit sa lahat, as a single mom, ay hardworking, caring at loving para sa kanyang anak. Si Christina ay huling nakita ng buhay noong tinanggap niya ang isang delivery na ayon sa delivery guy, si Christina ay masaya at nakangiti pa. February 10, 2021, ang 28 years old na si Christina ay natagpuan sa River Severn na wala ng buhay. Siya ay nagtamo ng saksak at sa ginawang investigasyon, ang naging pangunahing sospek sa nangyari sa kanya ay ang kanyang dating kasintahan na si Charles Byrne. Si Charles Byrne ay isang 25 years old na gitarist na nakatira kasama ng kanyang nanay sa parehong city na Worcester. Si Charles at Christina ay nagkakilala sa dating app na Tinder noong December 2019. Sila ay nagsama sa bahay ni Christina sa Worcester ng about 6 months, ngunit ang kanilang relasyon ay hindi naman nagtagal at nang time na si Christina ay napaslang, silang dalawa ay hiwalay na. Gabi ng February 9, ang 25 years old na si Charles ay pumunta sa bahay ni na Christina at nagpumilit na pumasok. Sa kanyang pagpasok, sa kusina ng bahay ay sinabi ni Charles si Christina hanggang sa ito ay mawala ng malay. Matapos nito, si Charles ay kumuha ng kutsilyo na ibigay sa dibdib ni Christina, tagos sa puso dahilan ng kanyang kamatayan. Nang wala ng buhay, ay nagawa pang ni Charles sa may dibdib si Christina na nag-iwan ng kanyang footprint at saka nilagay ang katawan nito sa isang maleta. Sa nangyaring krimen sa bahay, iyon ay gumawa ng ingay. Ang mga sigaw ni Christina ay narinig at gumising sa 8 taong gulang na anak niya, kung saan ang bata ay lumabas ng kwarto at nakita ang aftermath ng krimen. Ang bata na hindi ko napapangalanan ay nakita ang walang buhay na si Christina na nasa loob ng maleta. Sa kanyang paglabas ay nakita siya ni Charles kung saan ay nagawa din ito na siya at iumpa ang ulo sa sahig hanggang sa mawalan siya ng malay at dinala ang kanyang katawan sa bathtub at doon ay iniwan. Si Charles ay binalikan naman ang katawan ni Christina para iyon ay idispatsa. Sa nagawang mga ingay, iyon ay narinig din ng mga kapitbahay. Ayon sa kanila, sila ay nakarinig ng disturbance tulad ng crashing, screaming at shouting na kalaunan ay sinundan ng katahimikan. Maya-maya pa, si Charles ay nakita ng kapitbahay na umalis na ng bahay na may bitbit na isang maleta
na ayon sa isang kapitbahay ay inakala niya na isang case ng gitara na obviously ay may parang isang mabigat na nilalaman. Sa paglabas ng bahay ni Charles, gamit ang sasakyan ng kanyang nanay, siya ay nag-drive patungo sa River Severn. Gamit ang ilang malalaking bato bilang pabigat ay inihagis niya ang maleta sa ilog. Matapos nito, si Charles ay bumalik na sa bahay nila Christina na may dala ng shovel sa intensyon na ilibing naman ang bata. Ngunit ang bata ay nakita niya sa kwarto nito na noon ay nagpapanggap naman na natutulog. Ayon kay Charles, nang makita niya na buhay pa ang bata, hindi na niya binalak na iyon ay paslangin at sinabi niya sa kanyang sarili na mas gugustuhin niya pa na makulong na lamang kaysa kitlin ang buhay nito. Kinabukasan din, February 10, ang katawan ni Christina ay nakita sa River Severn na malapit sa Diglis Footbridge. Sa pagkatuklas ng katawan ni Christina, si Charles ay agad na inaresto. Base sa ginawang investigasyon, ang nangyaring pagpaslang ay dala ng sakit sa pag-iisip ni Charles. Si Charles pala ay schizophrenic na nagkaroon ng delusyon na si Christina ay isang transgender pedophile na nangingidnap ng mga bata. Iyon ang kanyang dahilan kung kaya siya ay pumunta sa bahay ni Christina at nagawa ang pagpaslang. Matapos ng kanyang aresto, si Charles ay nanatili sa isang ospital for treatment para sa kanyang mental state. Si Charles Byrne ay kinasuhan ng murder, ngunit dahil sa kanyang mental health issue ay nag-plead ng guilty lamang 2 months later. Sa kanyang trial na ginanap noong November 2021, base sa resulta ng pag-aaral, si Charles ay mayroong paranoid schizophrenia na ayon sa kanyang depensa ay ang pangunahing dahilan kung bakit niya napaslang si Christina. Napag-alaman na si Charles pala ay isang alcoholic at gumagamit din ng droga. At within 48 hours bago nangyari ang krimen, siya ay nakainom at nakatira pa. Ngunit ayon sa doktor na tumingin kay Charles, mayroong milyon na mga tao na adik at alcoholic, ngunit hindi nagkaroon ng delusyon o naging delusional ng katulad ng kay Charles. Sa huli, si Charles ay sentenced to life imprisonment for a minimum of 16 years. Siya ay nabigyan din ng hospital order kung saan siya ay mananatili muna sa isang high security hospital for treatment at kapag siya ay magaling na o mentally stable na ay saka itra-transfer sa bilangguan. Ayon sa pamilya ni Charles, sila ay sinubukan na humingi ng tulong sa sakit ng anak, ngunit hindi sila nabigyan ng tulong ng dinulugan nila na mental health services. Kung sana ay nabigyan sila ng tamang tulong sa mental health issue ng anak nila, maaari na hindi iyon humantong sa nangyaring trahedya. Ang trahedya na malaki naman ang naging epekto sa pamilya ni Christina. Higit lalo sa naiwang 8 taong gulang na anak niya. Ang kanyang anak ay nagkaroon ng PTSD at madalas na mapanaginipan ang nangyari sa ina. Nawa na sa pagdaan ng panahon at sa kanyang paglaki, ay unti-unti siyang gumaling sa mental trauma na kanyang nakuha at sa tulong na din ng kanyang pamilya ay makaahon siya sa bangungot sa nasaksihang pagkamatay ng pinakamamahal na ina. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!